Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang trabaho na walang sweldo. Isang propesyong walang sweldo ang pagiging ina. Ngunit, kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mayong bulan. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay, mabaysay, maadyong buntag, Eastern Visayas. Ganadi kita ato naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Pan Biyernes, Shornes diri pan Friday edisyon. Kay supering kamang karisgado, bisi-bisihan na natin mga ka-PCO. Ngan dampakitahin iton atin mga ka-VSU. Hain pa ito niyo tutudyan nga mga balita so din hinakam tutok. Good morning Eastern Visayas. Ngayon mababatian, mahikikitan. Dida iton mga syempre itong broadcast. Itong ginpakasug nga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, dinhi naman na Eastern Visayas, sa dadton OJ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, nga syempre natin mga ka-PCO, 1PIA, dinhi naman na Eastern Visayas. Nga nadto natin na mga kapatid, mga kasugbong nga academe, adton VSU, pinagi adton DYDC 104.7 FM. Again, welcome mga ka-RP. Hain man kamo nga dapit iton world. Good morning, good evening, good noon. Syempre, kunahan ikam na Pilipinas, ilabi na Eastern Visayas, maupay, maadyo, mabaysay nga morning. Yes, abdi kami niyo ito natin na paglayag ha kalarakan. Ito naman nagmamayuhi ha. Ito naman ni Zen, Mati Ruth Rivera Abunda nga natin didi ka partner, Master Control, Kuya Yufem Engineer, Kuya Yufem Buna Jr. nga nangaran liwat po ito naman chapter kay Kuya Yudes nga nito naman sa understanding admin Kuya Buboy. Yes, adton mga nagpapalanggaliwat iton mga CBAnan, mga radio stations, si Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ha Eastern Visayas. So kadito kanda ati Suset, SM Jean Nabilon. Kanda ati Yang Mikati HSL, syempre Sir Dudens Alaras, kanda mamalit iton PIA. Adahi Sir Rayan Arento. Syempre kanda ati Micaela adton President Liwat Hita VSU.
Ayon kitahin Kuya Yufem uuna hitod pagbiyahe kalarakan syempre di kami niyo ha. Saring dito natin kapatid dapi kaslawak makadto kita kas OG mapasamar then mabiyahe kita ngadto Leyte makadto pa kita haunahan ang Southern Leyte ngan ato naman babaybayin naton baybay Leyte. Didihaman na syudad na Borongan. Uy, nagtataligsik didihaam. Dari kagi kasagay mga paguran pero sakto lamang may tatalim pupuro so ingat-ingat. Tapos didi speaking of paghirot, didi hamon na Eastern Samar nagpapabilin nga suspendido adton paglayag kalalaw-dan pagbiyahe ton mga sakayan pandagat nga adad ton kabugaton at 250 gross tonnage and below. Daradton mamadles nga hangin basinan pinaka-latest nga pa-info pa-abiso adton Coast Guard Eastern Samar pag taga-Korea so far, waray man abiso para niya na ang adlaw nga power interruption kan kung may daman tigda nga pagparang diretsyo naman iton gentratratar iton maintenance crew iton SML ko pag taga-tubig big check pa kay sige pa man iton uwan-uwan ito nga ni nahagawak so yung uran so aton may mga lakadyo pagdara kitahin na panagang kontrahan ton uran tapos danay naman natigda sumira ki Sister Sun sining pa ni SMG Nabilon. Sige Kuya Yufem, ngadto kita Samar. So DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog, Adahiyo Ate Suset Pretensyo. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat Ate Sok Aberia. Maadjong buntag mo pa nga aga sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Maadjong buntag liwat sa aton kaupod sa aton sister station sa RP Sugod kanate Rhea Mecate ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. And good morning also sa aton kaupod sa Academe, si Ma'am Micaela Gungora sa VSU DYDC FM. Ngan, maupay nga aga gihapon sa aton ka-PCO sa Philippine Information Agency, PIA Leyte, PIA Region 8, si Ma'am Alet Reyes. Ngan sa bugos nga puwersa sa PIA sa pagpamuno ni Sir Rian Arento. Sa ngaran, sa naman acting station manager, Hinaro Navilon, ako ni mga kaupod, yan nga Biyernes, Suzette Pretensyo. Ngan, kaupod liwat naton sa Master Control, si Joven Cardenas. Yes, once again, mapay nga aga sa aton nga tanan. Nganya na nga ika-23 sa Enero, so kadamaan sa amon dide, Ate So, Kateria, Mami Kaelangan, Mama Letano, nagsulot sa blue nga bado. Oo, ini pagpakita sa suporta sa 30th National Autism Consciousness Week. So pinaagi sa Executive Order o EO nga ginpagawas ni Governor Shari Antan, ginawhagan nga tanan nga empleyado sa gobyerno sa sulod sa jurisdiction sa Samar nga magsulot sa blue nga bado. Mao nga damo ato nang ikitaan kanina pagsulod ko dede sa LGU San Calbayog nga mga naka-blue ano. Again iton in pagpakita sa naton suporta ngan malasakit sa mga individual, mga tao nga may ada sa autism wadi sa sulod sa spectrum. Sa amon naman nga di panahon, so mga panahon naman dide sa syudad San Calbayog kay nasirak si Mr. Sun nga waray san forecast san pag-uran yan na nga adlaw san Biyernes. So apesar nga nasirak si Mr. Sun anhangin namon di mapinit-pinit o baga kami na sa Baguio. Mao nga an iba naka
sweatshirt at naka-sweater. So, iniya na anamon panahon dide, mapaso, pero mapinit ang hangin. Sa pagkaya naman temperatura ay na di kami sa 24 degrees Celsius. So para naman sa mga utilities nga update dede sa Calbayog, good news kay ang Calbayog Water Company Incorporated in waray nagpagawas san abiso san pagkawara san abid san tubig sa nga tanan nga service area san Calbayog Water. Para sa kuryente, so in bad news. Oo, kay may adasan abiso sa pagkaparong san kuryente buwas ini nga adlaw January 24, 2026 Saturday. Ang rason sa sini nga scheduled power interruption para sa primary line extension and reconfiguration of primary structure to uplift low clearance and upgrading sa secondary line from bare number 2 to insulated number 1 nga na line clearing. Ang mga apektado nga area magba-brown out sa Purok 4 Barangay Payahan Motor Pole, Caramel Subdivision, Bayanihan 1 and 2, ngan pipira nga parte san Poroksay sa Barangay Dago. Matikang an pagkaparong san kuryente sa alas 9 san aga hangtod alas 4 san kulob. So haros bugos ini nga adlaw, mao mag-charge kita. Ako kay taga Barangay Dagum Poroksay. So charge kita sa naton mga devices, power banks, aton cellphone para may naghihapon kita magagamit buwas ano. Ngan pagka Sunday, may naghihapon sa scheduled power interruption. Matikang naman ini alas 8 san aga hangtod alas 12 san udto. So half day, ang rason sa power interruption, installation sa transformer cutout ngan replacement sa secondary jumper ngan Globe Tower San Jose Almagro. Mga apektado nga area sa Barangay Panhubhuban 1 ngan 2, Malubago, Barangay Ronio, San Jose, Veloso ngan Poblasyon. So tron na nato na no. January 24 magba-brown out sa Purok 4 Payahan, Motor Pole, Caramel Subdivision, Bayanihan 1 and 2, part of Poroksay, Barangay Dagum. So buwas ini 9 to 4 p.m. Pagka January 25 Sunday, 8 to 12 sa Panhubhuban 1 and 2, Malubago, Ronio, San Jose, Veloso, ngan Poblasyon naman, and brownout. Para sa peace and order dito sa Syudad San Calbayog, so nagpapabili naman kami nga generally peaceful. So siya to ang mga pauna nga impormasyon matikang dede sa Syudad San Calbayog para sa mga nahikay nga balita. Itong mga top stories of the day, adi naman mga laray uluhan. 52 nga anay rebelde kumarawat amnesty safe conduct passes sa Samar. Samar Provincial Health Office mas ginpakusog ang serbisyo medikal sa RHU San Sebastian. Samtang mga nagbabaligya san peke ngan smuggled nga sigarilyo dakop sa Allen, Northern Samar. Ngan mga parag-uma sa probinsya sa Northern Samar nakakarawat bulig tikang sa RCEF, RFFA. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ng pagbaya sa aton live stream sa Facebook kaya aton ini iglalaygay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas! Yes, mapakadto naman kita halate. Adahiyo ati aleta. Yes, iton PIA Leyte. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas! Ma'am Alit. Women power Yes, kami good na. morning. Women power taron, Ma'am Alit. Miss Yes, Yang. oo. Miss Na-observe Mikay. ko nga, oo. And Girl Jose. power. Basta Friday, good man. Basta Friday nga late. Ah. Mabayinan.
maaga na aton Women's Month, January pala. Korak, din hiya Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes. Good morning aton mga manmaratingan. Good morning once again natong yapon mga kasubong yan ang edition. Good morning Eastern Visayas. Hi Miss Ria, I saw you at the RSPC. Yes, ma'am. Over Pohon, there sa mag-walking taman pohon. ay dili ko ana. Dili ko ana. Musakay ra ko. Luwag kayo ang SLSU. Yes, we had a good time in Sugod covering and doing the judging para sa Regional Schools press conference. So, yan na naman dili ha syudad Tacloban kung mahangin-hangin nga baga may taligsik nga dahil yung mga areas didi masirak kaupay ito na panahon didi ha syudad dito Tacloban nga baga wala yung uran pero naka days after hulga ni Bagyo Ada. Pero sige an baga hangin-hangin although waray uran for the past few days. In fact, nakato kami Southern Leyte Sugod very sunny adton kuan. Maupay aton panahon which was a good thing kay dako yang event damon mga bisita gintagan gyapon hina maupay nga panahon. So yon ato naman power update. So far waray balita or pahibarohin na interruptions especially yan ng weekend nga amiton kaudgan schedule yung panlaba diri pwede nga waray kuryente may kita magkuskus. Alright, so waray abiso hina mga power interruption kundi may ada gihapon balita sa naton nga Leyte Electric Cooperative and Leyte 3 didi hamay tunga nagpapadayon niton ira sitio electrification program mga magkalain-lain nga sitio didi probinsya iton Leyte ira palagin abrihan og impasigahan adto na pipira nga mga barangay sa mga tayaw nga lugar haharo nganhin alang-alang no mga por lo menos around 50 nga mga kabalayan ang nahatagan connection power supply mismo tikang diretso tikang grid o tikang aton electric cooperative. So for pira ka years waray hira kuryente finally diri na hira magamitin lampara nganin kung ano-ano lang nga klase like kandila no mas safer na kay direct to the grid na iton era power supply pinaagi ni nga programahan na National Electrification Administration nga aton electric cooperative ang programa nga sitio electrification program. Alright? So yun na naman nga mga oras anaton didi makasagabay mga reporters in may diharaging ko cover nga event dida Basay Samar matalabok la kami guti San Juanico Bridge. Ato yan na iton chairman iton Comelec. Chairman Rex Garcia iniin na may pagsumpay ito na pagdumarahan registration no mga kapati iton voters registration ada dida Basay Samar yan ang mga kaorason nga nuron yan niwat iton kulop magiging bisita didi DOST Leyte ni Secretary Renato Solidom para pag-turnover saray project didi probinsya iton Leyte or rather didi iton provincial office iton Department of Science and Technology. So nuron yan ini nga kulo papagay na Secretary Solidom inaadto mga bungto iton Southern Leyte naa ninyo Miss Ria sa Secretary karon. Yes, ma'am. Kagahapon. Oo, gahapon nag-start. Kagahapon pa. Yes. Mga dako siya nga mga projects for Region 8 actually and very kaning mga mahinungdanong mga projects ang iyang pag-ablihan o turn over diha sa may Southern Leyte Dapita. So later before siguro lakaw siya balik to Manila, naapod siya activity gare sa Leyte pod na side. All right? So para sa atong mga nahikay nga balita na atay mga nahikay dire Tarabasa program tutors at tikang mga universidad ginahagidnahan DSWD renewal han business permit sa siyudad ng Tacloban ginpahilawig pa City Licensing Office ngan an maging mapanuri nga advokasya han PIA
ginpaangbit ha Regional Schools Press Conference. Amin aton mga nahikay nga balita nga ng mga detalye hiniinuro niyan ha aton second half ha na Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Ate Sok. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Ma'am Alet Reyes, iton PIA Leyte, hadton mga pasiuna nga pa-info. Yan na, magpapabilin lagyap kita Leyte, pero ngadto na Southern Leyte, ada po natin ka RP, Ate Yang, Forever Young, Ria Mikate. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Alright, Rise and Shine, Pilipinas. Rise and Shine kanimo Ma'am Sok. Yes. And sa ato baga, Good morning Eastern Visayas. Ganahan ko ato Ma'am Sok. Forever young. Sana. Ayan, no? Sa ato mga huwana karon. Good morning, Rise and Shine kanatong tanan. So mga huwana mangyud ta karon. So Yes. mga na nga, advance no giingon pa ni Ma'am Aleth, no? Women's Month early. Anyway, sa kalanday no sa among station manager Sir Dindo Alaras, kininyo alagad sa kanginan makauban ninyo matag Biyernes Ria Yang Mikate. And kauban nato karon no sa Master Control Kuya Noel Palukod. Unahon sa nato update sa atong panahon, so far so good. Nagpabiling gihapon Ma'am Alet no nindot ang panahon until today, no? Tungod nagpakita gyud sa iyang bidlisyo sa ring adlaw. And aside ni ana, bisag aduna ang bilisyo ni haring adlaw, mahanginon gyud no ang atong panahon karon. So timely kaayo kay karong adlaw pod naka-schedule ang awarding ceremony gyud no sa RSPC 2026 and sa pagpadung nato diri no sa estasyon ato pong mga participant no padung na pod sila no sa gym diri no sa SLSU no para sa maong kalihukan. So ayan, so blessed kaayo ta no tungod sa atong panahon kay nasayra na ginato nga supposedly last December, if wala dili ta masayop no, if wala ta nasayop ang RSPC but na-move siya tungod lagi sa daotang panahon. So mo perfect karon no ang panahon. And happy pud ta no kayo kay aside no sa kaning pag-compete gyud sa mga student, na-enjoy pud no sa atong mga students sa mga bisita ang mga suruyanan diri sa lungsod sa Sugod no. Usa ni ana no ang Sugod Night Market. Nakaato ba ka Ma'am Alet? Nakapalitog libro. Ayun. Nakagasto si Ma'am. Yeah. Ayan. So, thank you, Ma'am. No? Kayo mong isuportaan po no, atong mga negosyante diri sa lungsod sa Sugod. Yes. So, na-amaze po ta no, kay aside no, sa kaning kaayo talent no, sa atong mga student no, sa kaning sa Campus Journalism Guild ila pong gipasundayag ang ilang talento sa pag-awit no, sa Sugod Night Market. So, aduna may kantahan dito nga welcome ang tanan mo awit. So nice kaayo no kay ma-feel nato no nga na-enjoy gyud no sa mga estudyante ang ilang pagbisita diri uban ma first timer no nga nakaari sa Sugod and ganahan gyud sila magbalik-balik. Okay na in love sila. Di ba? Advance pod ang month of love feb. Yes, ayan. So thank you so much. So hinaot nga safe mo sa inyong pamauli labi na gitong tuwa sa mga lagyong dapit. Okay? And dugang update nato, power update no gikan sa atong electric utility provider no diri sa Southern Leyte, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. By the way, gipasabot gyud no sa naasing buhatan nga karong adlaw, gani karong alas 9 sa buntag hangtod alas 10 no 1 hour adunay patuman nga emergency power interruption diin apektado ang sila ago feeder no nga particular gyud sa mga area ang Tabon-Tabon St. Bernard to Hinanangan to Sagbok Hinundayan and to entire Silago no to Kikilo Abuyog Leyte kay aduna sila alisdan gyud nga nadaot no nga transformer dito sa may Bangkas B Hinunangan. And gipasabot po ay no sa Soleco ang unscheduled power interruption nga na record kaganing alas 1:03 no sa kadlawon din
aduna affected area no ang portion dito sa may Huangon, Malitbog. So far mo na ang update no sa mga unscheduled power interruption. But arita no sa naka-schedule nga power interruption kay karong adlaw pod mga ka-RP no from 8:20 AM to 5 PM no affected area Kabadjangan, Mason City. And ang rason pod niya na single phase line reconductoring from bare to insulated in Barangay Basak, Gawisan and Kabadjangan, Maasin City. Okay, so mo na ang naka-schedule. And good news di ay no kay labi na sa atong mga ka-RP o diha sa Panaon area sa Southern Leyte kaya dunay bag-o no ng authorized collection agent no ang Panaon area nahimutang diha sa may barangay poblasyon Ubos, Pintuyan, Southern Leyte no at tubangan pod sa Barangay Hall and former Vice Mayor Herrera's residence. So ang office hours from Mondays to Fridays 8 AM to 5 PM. Saturdays, 8 AM to 12 noon. So, mauna siya ang update no, bahin sa bag-o no, nga authorized collection agent diha sa Panaon area. And para sa mga update usab no sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod of course sa pagpanguna no ni Station Manager Sir Dindo Alaras. DOST Secretary Sodlidong gipangunahan ang opisyal nga paglusad sa Tissue Culture Laboratory sa Southern Leyte. Dulaan sa siyentos kakabalianon sa apektado sa daotang panahon nakadawat og hinabang sa gobyerno o mayor sa sugod nakigtagbo sa mga mamaligya o karing baboy aron mapalig-on ang aksyon batok African Swine Fever kun ASF. At ang kumpletong detalye uban pa sa atong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Tisok. Good morning, Maupay nga Eastern aga. Visaya. Eastern Visaya. Yes, daghang salamat Ria Miss Yang Mikate. Nganya na mapakadto naman kita VSU DYDC 104.7 FM adayo ate Mikay Gunggora. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Sok, thank you so much. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Visayas State University. Mayong buntag, bye-bye, City Leyte. Mayong buntag sa tanang nagpaminaw nato karon via 104.7 or nag-view sa itong Facebook Live. Sa mga nagsubaybay, perme nagsuporta ni atong programa Good Morning Eastern Visayas. Yes, mayong adlaw, mayong pagpaminaw mga higala sa kahanginan. Maupay na aga liwat ha aton mga waray-waray na listeners from Burungan, Calbayog. Yes, good morning sa kalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora nyo makauban karong adlaw sa karong edisyon aron magatod kaninyo sa mga balita updates ug uban pa din sa dakbayan sa Bye-Bye Leyte. Okay, so alang sa mga pasiunang impormasyon sa atong weather update sa Bye-Bye. So sa pagkakaroon, maayong atong panahon mga higala, no? So sunny day, nagpakita gyud ang atong haring adlaw. Apan medyo tugnaw ang panahon tungod kay dunay mga paghuros sa hangin, no? Labi na kagabi, grabe kusog-kusog gyud ang hangin, pero walay mga pag-ulan. Init ang atong panahon. So ang atong temperatura expected to reach up to 25 degrees Celsius. No, and winds are anticipated. Sa akong gikaingon pa, medyo tugnaw ang atong panahon, no? So, mao kana so far ang atong update sa panahon karong adlaw Enero 23. Sa laing bahin sa atong update sa tubig, adunay advanced disconnection advisory nga gipagawas ang atong Bye-Bye City Water District, no? Enero 24 kuto 27 ang maong disconnection na schedule mga higala. So katong adunay mga unpaid water bills to avoid disconnection, mamahimong bagbayad na through GCash, Land Bank, e-payment portal, any Palawan pawn shop outlets, Enlilier or bisitahon ng buhatan sa Bye-Bye City Water District Monday to Friday 8 to 5 PM. Yes, disconnection advisory sa mga musunod nga dapit, Barangay Palhe, Taytayan, Lawis, Punong, 30 di Disyembre Street, Look Subdivision, Jacinto Street, sa Magsaysay Avenue, sa Barangay Pusngo, Barangay Kugon, Barangay Hibunawan, Maganhan ug Igang. Enero 24 kuto 27 kana mga higala. Samtang sa atong update naman sa Leyeco 4, no?
adunay ipahigayon nga load transferring from Hilong Substation to Batu Substation ugma pohon adlaw Sabado, Enero 24. So adunay power interruption mga higala between 6 a.m. to 7 a.m. o between 4 p.m. to 5 p.m. So apektado mga lugar diha sa Bagumbayan District to Baywalk, sa Batu Public Market, no. So diha ang mga higala ang mga apektadong dapit ni ining atong load transferring from Hilongo Substation to Batu Substation ugma pohon kana Enero 24 adlaw nga Sabado. Sa atong peace and order situation, so in general okay and malinawan ang atong dakbayan sa baybay, and mas gipalig-on pa ang pag-implementa sa Enhanced Managing Police Operations sa atong Baybay City Police Station na Baybay CPS, no. So doon na sila mga gipahigayon nga mga aktibidades para masiguro nga walay krimen nga mahitabo dinhi sa dakbayan sa baybay. Okay. Sa laing bahin diri sa update sa atong tunghaan Visayas State University base sa gipagawas no nga information sa VSU Alumni and Community Relations Office kon VSU Acro, adunay homecoming 2026 May 8 kutob 9 ning kasamtahang tuig, and ang sponsoring batches freshman years 2016, 2011, 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976, 1971, and earlier. So mo kini mga higala homecoming 2026 karong May 8 to 9 o diri sa Visayas State University. O mao kadto mga pasiunang impormasyon ug updates adto nat kita mga higala sa mga balita nga nakalap karong adlaw. Enero 23 yes, VSU nanguna sa Eastern Visayas og rank 13 sa tibuok Pilipinas sa Webometrics. VSU nagpaligon sa international nga kooperasyon pinaagi sa pagtuon sa agrikultura sa Nepal. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa pagbalik ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Over to you, Ma'am Sok. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat ka VSU Mikay Gongora nganya na dili naman na syudadhan Borongan anay. Atong acknowledge sa din na join natin na live streaming Regina Camputo, France Navarrete Prove, Christy Adao ngan Jennifer Golmatico ngan pa-advance nga happy birthday di na naman Cancer Danilo Apilado may dulong MPS nga nadinadon aton amon didi patitikim nga balita nahikay ton mga kugyan natin ng mga kausa production team itong DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan Hardware Hagbongtan Dolores na sunog 3 milyones de pesos nga danyos na hipatik. Samtang, rank 1 most wanted person, municipal level Hambungton Maslug Eastern Samar arestado, ngan business permit renewal nga waray pinalidada syudadhan Borongan tubtub na layan ng adlaw han Biyernes Enero 23. Mga ka-RP, mga ka-VSU at ang iyan mga balita nga nahikay han tibok nga persa han PCO ngan VSU din naman na Good Morning Eastern Visayas. So ninahiton duha nga paypay. Han good morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo
publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Yes, 37 minutos na nakalabay alas 8. Pasadahan na natin ng mga balita. Makanto kita DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Rebelde, kumarawat amnesty safe conduct passes sa Samar. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 52 nga ane rebelde sa probinsya sa Samar ang formal nga nakakarawat amnesty safe conduct pass. Nagmanilampuson ang ginbuhat nga seremonya sa pagpanguna sa 63rd Infantry Innovator Battalion, pinaagi san koordinasyon sa Local Amnesty Board, ginsigurado ang maayos ug tama nga pagproseso sa mga dokumento como parte sa padayon nga programa sa gobyerno para sa kahimyangan. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Ricky James Rosalejos, Commanding Officer sa 63rd IB, nga ang amnesty program ang pagpamatuod sa sinsero nga hingyap sa gobyerno nga maghatag sa nikaduhang nga tsansa sa mga individual nga ginpili nga bumalik sa pilo sa gobyerno ug magsunod sa balaod. Ang manilampuson nga distribusyon sa amnesty safe conduct pass ang nagpapakita sa padayon nga paningkamot sang gobyerno nga igduso ang kahimyangan, seguridad ug pag-uswag sa probinsya san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Siyahan nga sumati kang didiha probinsya Leyte taraba sa program tutors tikang nga mga universidad ginhahagid na na DSWD. Ang report ni Alden Inahe, work immersion student and PIA Leyte. Ginaandam ang Department of Social Welfare and Development Office ang mga magiging tutors para hantaraba sa Learning Tutoring Program. Pinaagi hantaraba sa Learning Tutoring Program Regional Field Office 8, nakasentro ang mga social preparation activities para ha mga tutors nga nagtitikang ha mga partner universities dinhiha sinirangan Visayas. Kaparte han paghag-id ini nga mga magiging tutor ang pagpahibarohan era maging papel nga responsibilidad ha panuyon na matutduan pagbasa aton mga pili nga mga estudyante nga mahinay pa magbasa ha era klase. May hinumduman nga usa nga dako nga problema yan na nga ginaatubang ang Department of Education. Amo andamo nga ihapin mga estudyante nga diri pa tanto nga nakakabasa o nagkakaada problema han era pag-aram pagbasa. Ang mga tutors ng youth development workers in nagtitikang ha mga partner universities sugadhan Leyte Normal University, Eastern Visayas State University, Ormoc at Tacloban Main Campus, Samar State University, Northwest Samar State University, Visayas State University at Franciscas College of the Immaculate Conception ha Baybay City. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte. Ako hi Alden Sano Ninahe, work immersion student han Leyte National High School. Good morning, Eastern Visayas. Namang salamat ang report, Alden Inahe. Good morning, Eastern Visayas. Samtang nagunang balita diri sa probinsya sa Southern Leyte, DOST Secretary Solidom gipangunahan ang opisyal nga paglusad sa Tissue Culture Laboratory sa probinsya. Ana sa pikas linya Aljon Malot alang sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga gilusad ang Tissue Culture Laboratory sa Southern Leyte State University kun asa Lasio Hinunangan Campus.
niadtong Enero 22. Personal nga nitambong sa maong aktibidad sa Department of Science and Technology kundiwa si Secretary Renato Solidum Jr. Ilawom sa proyektong STI Solutions for High Economic Value Agricultural Commodities in Southern Leyte na nagtugyan ang biwas ti og 1 million pesos sa agig suporta sa operasyon sa naasoy nga laboratorio. Sugad gisugdan kini natong tuig 2025, nakasentro ang laboratorio sa produksyon sa abaca planting materials, partikular ang sa variety. Sa mensahe ni Secretary Solidum, gihimugatan niini nga mas dayag ang importansya sa tissue culture laboratory sa Southern Leyte diin ang agrikultura adunay dakong papel sa lokal nga panginabuhian. Dugang sa Secretary nga mahinungdanon ng pasilidad aron makamugna og mga planting materials nga makasugakod sa mga peste, sakit sama sa abaca banshee top disease og aphid infestation og mga kausaban sa kinaiyahan. Samtang gipadayag ni Secretary Solidum nga ang pagtukod sa mga laboratorio sa tissue culture nagpakita sa prioridad sa administrasyon sa pagdala sa siyensya, teknolohiya o kabag-uhan direkta ngadto sa mga komunidad sa mga mag-uuma. Gilauman nga gawas sa abaca, target usab sa laboratorio ang produksyon sa tissue cultured plantlets sa saging ug kawayan. Balita gikan sa Asalasiw Hinunangan para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kabisyo, Mikay. Yes, alang sa mga balita nga nakalap din sa VSU DYD's FM, VSU nanguna sa Eastern Visayas o rank 13 sa Tibok Pilipinas sa Webometrics. Ani ang detalye sa akong report. Nakabot sa Visayas State University kun VSU ang ika-13 nga pwesto sa Tibok Pilipinas sa Enero 2026 nga edisyon sa Webometrics Ranking of World Universities sumala sa pinakabag-ong resulta. Sa global ranking ang VSU anaa sa ka-2,632 nga rank gikan sa kapin sa 30,000 ka higher education institutions sa tibuok kalibutan. Padayon usab nga nanguna ang VSU isip top performing nga universidad sa Eastern Visayas. Ang Webometrics nga gimugna sa webometrics.org usa ka sistema nga nagasusi sa online visibility o academic performance sa mga universidad. Ang maong ranking gibase sa impact of visibility nga 50%, openness o top cited researchers 10% ug excellence o top publications 40%. Kahinumduman nga ang national ranking sa VSU sa Enero 2025 anaa sa ika-11 ug karon anaa sa ika-13. Sumala sa universidad ang kausaban tungod sa inclusion sa uban pang state university sa nasod sama sa University of the Philippines ug uban pa sa maong Webometrics ranking. Mipahayag ang VSU president nga si Dr. Pros Yepes nga padayon nga gipaligon sa universidad ang research ug online presence pinaagi sa mga seminar ug workshop alang sa faculty ug researchers aron madugangan ang Scopus Index publications niini. Samtang sumala kang kanhi University Integrated Media and Public Affairs Director Mike Lawrence Lumen nagkinahanglan og dugang pa nga paningkamot ang universidad aron mabalik sa top 10 pinaagi sa pagpalambo sa research production, visibility ug online presentation. Samtang ang Samar State University ug Eastern Visayas State University nakasulod usab sa top 100 sa national ranking. Ang kasamtang edisyon sa Webometrics na evaluate og kapin sa 30,000 ka universidad sa tibuok kalibutan, diin kapin sa 360 ka higher education institutions sa Pilipinas ang naapil sa ranking. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas.